Okay, good day. Welcome back sa akong YouTube channel. So, we have the lesson 3, Civil Engineering and Society. So, for desired learning outcomes, we have to develop a sense of responsibility to the society and to his own community, and to be familiarized with the practices of civil engineers in relation to their interaction with society. Okay, so that's are the desired learning outcomes for today's lesson. So, introduction: Civil engineering is a professional engineering discipline that deals with the design, construction, and maintenance of the physical and natural built environment, including works like roads, bridges, canals, dams, airports, sewerage systems, pipelines, and railways. So, ang civil engineer is hindi lang pang-design, pang-construction, o pang-maintenance pa. So major types of engineering roles performed by civil engineers. We have number one, consultant or planning engineers who focus on design work and generally spend more time in the office or working with clients. So ito yung mga taga-design, taga-gawa ng mga plano, taga-compute ng mga loads, mga estimate, mga taga-prepare ng mga necessary permits, mga ganon. So mostly nasa sila office. Then one other types of engineering roles is two sa operation or sa contractors who are more involved in keeping an eye on the physical construction and are usually based on site. So ito naman sila yung mga engineers na laging nasa operation. Sila yung nakikidigma kumbaga sa gera, sila yung mga sundalo na nakikidigma sa gera during construction period. So between the two types of civil engineers roles, asa man diha or alin diyan sa dalawa ang mas prepared ninyo? Sa planning or sa operation? What's your answer? Post it sa comment section. Okay? Ako nung between the two, alin sa dalawa ang mas pipiliin nyo? Ako when I was bagong graduate and bagong pasa sa board exam, ang pinaka-choice ko talaga is sa planning or consultancy. Pero lahat ng mga napasukan kong in-applyan ko, hindi ako matanggap sa consultancy. You know why? Kasi ang mostly kinukuha ng mga consultancy firm or yung mga designer na company is mga board passer, yung mga top notchers, mga belong to the top 10 sa mga board exams. So if I were you class, kung gusto mong maging mabilong sa consultancy firm, so I would recommend na dapat uh, isa ka or mapabilang ka sa mga top notchers sa board exam. Usually, ang mga consultancy firm is mga international base. So, ang mga project nila na dinidesign is sa mga Middle East or sa mga abroad, which is napakalaki ng sahod. Kumbaga, dyan kaka-start mo pa lang, laki na agad ng offer sa'yo or malaki na agad yung sahod mo. So, if I were you, focus mo sa review para sa board exam. Kasi once na nabilong ka sa mga top notchers, the company ang lalapit sa'yo. Tipong hindi ka mahihirapan mag-apply kung mapag-aagawan ka ng mga company. So sa batch namin dati, meron kaming tatlong top notchers eh. Yung isa top 2, yun. So after the board exam, yun, kuha siya kagad ng consultancy firm sa Makati. Laki agad ng offer sa kanya. During that time, I think nasa 25,000. Eh ako, sa ibang company, 9,000 lang starting ko, siya 25 na agad. So ang laki ng difference, di ba? So kaya kayo, if I were you, don't focus masyado sa mga grades. Importante maipasa mo yung mga subject mo. Pinaka-importante talaga maipasa mo is during board exam. Meron nga kami dati cum laude siya. Sa batch namin, classmate ko, hindi man lang siya nakapasok sa top 20 or top 10. Dinaig pa siya ng mga mga
common na mga student. Yung cum laude namin ang galing talaga sa sa klase. Tapos nagulat kami sa board exam, wala, di siya nakapasok sa top 10. Dinaig pa siya ng mga not so magaling na mga classmate namin. Then dito naman sa operation, usually dyan, pag starting, medyo mababa ang sahod. Pero habang tumatagal, ang bilis naman ng dyan, ng pace ng promotion. Dito ginagamit yung salitang diskarte. Kung madiskarte ka, madali namang mag-i-increase yung sahod mo. Madali ka ring tataas ang position mo. So yung first sahod ko dati yun as operation nasa 9K. And after ilang months, dahil maganda yung performance, tumaas agad ng times 2 na double. Naging 16. So after another years, naging 20, then 25, ganun. So kung magaling ka sa diskarte, dito ka sa operation, nababagay. If gusto mo yung laging may action, dyan ka sa bagay ka sa operation. Kung magaling kang magdala ng tao or okay ang project management skills mo, critical thinking, dyan mo yun magagamit. Basta kung marunong ka makisama, mag-handle ng mga tao, okay ka dyan sa operation. Ang di lang may iwasan minsan talaga yung mga contractor na pasaway, minsan mapapaaway ka yan dahil sa kanila. Pero syempre, kailangan mo pa rin huminahon. Wag na wag kang makikipagbasag ulo. Mas nakaka-stress during operation, lalo yung mga contractor na hindi nakikinig. Pagpipilitan pa yun sa kanila na kahit mali-mali. Tapos pag sinaway mo, pag pinagalitan mo, babantaan ka pa. Engineer, bantay ka mamaya. Aabangan ka namin sa kanto. Wanda ka. Bogbog sarado ka. Ganun. Pero kung mainitin ka talaga, mapapaaway ka talaga sa mga taong ganun. Yun ang dapat nyong iwasan. Kalma lang, chill lang, relax lang, ganun. So, ang recommended ko kung matalino kayo, magaling kayo sa theoretical, dito kayo sa consultancy or sa planning engineers, mas maganda. Pero kung magaling kayo sa diskarte, dito naman kayo sa operation. Isa nga sa mga barkada ko dati nung college, ano siya, palaaway, tamad gumawa ng assignment, palakopya. Kumbaga sa talino, mas matalino ako sa kanya. During quiz, exam, pinapakopya ko lang siya. Pero since sa operation siya, ngayon, ang ganda na ng position niya. Galing, galing kasi sa diskarte. Kumbaga, bugoy-bugoy siya nung college. Pero pagdating na nung actual na engineer na, ang ganda na ng position niya ngayon. Isa na siyang vice president for operations sa isang malaking company sa Manila. Kumbaga, tinalo na niya ako kumbaga sa position. Laki na ng agwat namin dalawa. Dapat kasi sa consultancy ako napunta dati. Wala, hindi ako nakasama sa top 10. So, ang ending sa operation ko napunta. So, yun yung isa sa mga tips ko. So, bahala na kayo kung saan nyo gustong pumunta. Na types of engineering roles, dalawa. Depende siyempre sa inyong characteristic or mga katangian as an engineer. Okay? So, let's go to next topic. So, what are the major roles of civil engineers in society? So, number 1, construction of different infrastructures and buildings that give services for public use. So tayo mga nagpapatayo ng mga iba't ibang buildings and facilities na para sa mga public use gaya ng mga LRT station, mga roads, airports, mga dams, mga dike, government hospital, mga convention center, mga sports facilities, etc. Ganun kadami ang pwede natin magawa as civil engineer. So sa civil engineer talaga hindi ka mawawala ng trabaho. Napakarami mong pwedeng industry na puntahan. Hindi lang sa construction industry, pwede ka rin sa industrial, processing, sa mining, pwede rin. Sa offshore, sa mga oil and petroleum, sa energy. So, kita mo ang dami mong potential na pwedeng trabahuan. Ayon nga sa Forbes, ang civil engineer daw ang top 2 na pinakamalaking sweldo sa lahat ng mga profession, which I think is true. Depende sa sa abilities and position. Then we have number 2, responsible for the undertaking preliminary studies of possible plans leading to a recommended scheme. So, dyan pumapasok yung
feasibility studies, and site investigations. So, civil engineer ang nangunguna dyan sa pag-conduct ng mga tests and different studies. Then we have preparation of contract documents for civil engineering projects. So, we as civil engineer also prepare the documents necessary or needed for the project, like building permits, site development permit, at kung ano-ano pang mga permit. And construction industry is the largest employer of manpower, which is all over the world yan. Sa construction pa lang daw, halos one-third of the world's works on construction industry. Lalo sa Middle East, doon napakaraming mga construction worker. Then, of course, we have the creation of the globe wealth, which is more than one-third is from construction industry. So, biruin mo yun, one-third ng kayamanan ng buong mundo ay galing sa construction industry. So, hindi ka talaga mawawala ng trabaho. Maraming mga dinidevelop. Pag magkaroon ng gera, may bago na namang i-develop. Mga airport is booming, mga resort. Lalo ngayon, yung project ng government natin is build, build, build. So, focus sila sa pag-build ng maraming infrastructures and government facilities for public use. So, napakaganda ng project ng government natin ngayon. So, focus sila sa construction industry, which is why laki ng demand ng mga manpower sa construction ngayon. It provides you with a greater range of job opportunities, which as I mentioned earlier, hindi ka mawawala ng trabaho sa uh, construction industry. Basta mag-earn ka lang ng magandang experience, so dapat mga first o 1 to 2 years, maganda experience mo sa isang construction firm or construction industry. After 2 years, pwede ka nang mag-abroad. So makita nyo today, as of today, there are 1,529 jobs available under Job Street. So, ganun karami for a civil engineer. Every year, ilan lang naman yung mga pumapasa sa board exam. Mga more than 1,000 lang. So, napakaraming job opportunity para sa mga civil engineer na professionals. If I were you, kung ako sa inyo, kung mag-work kayo sa Davao, doon kayo sa mga magagandang company. Para pag nyo sa resume, maganda. Check natin yung mga magagandang. Sa DPWH meron Engineer 3. So dito sa DPWH, ang laki ng sweldo dyan. Engineer 3 pa lang, Engineer 1, mga 30,000 plus na. Check natin yung mga magandang company. 8,90,90. Sa nyo, ang mga minimum na ngayon, mga fresh grad siguro to. Ayan, civil structural engineer, cost control engineer. Ito yung mga estimator, taga-estimate, taga-budget. Civil structural engineer, ito yung mga ganda rin mga position to. Laki ng sahod pag sa kang structural engineer. Junior 2, junior engineer. Okay, so nakita nyo, ganun karami yung opportunities sa civil engineering. Then last is always find solution to complex problems and implement them. Shape the world we live in. Tama? Yes. Always find a better solution for everything. Naalala ko nga kwento sa akin nung classmate ko before nung college, under siya sa consulting firm. So meron silang dinesign sa Middle East yung project. Yung building na ginagawa nila is umiikot kung saan naka-face yung sun, sinusundan ng building. So umiikot din yung building as the sun moves. So biruin mo yun. Ganun kagaling ang isang engineer sa design.
So, very complex yung design na yun. So, nakaya nila. So, that's all the major roles of civil engineers and society. So, actually, napakarami pang roles ng isang civil engineer sa society. So, ito lang yung pito, yung top 7 na pinaka-major na roles. Okay. We have topic 2, infrastructure. Civil infrastructure system involves the design, analysis, and management of infrastructure supporting human activities, which include electric, power, oil and gas, water and wastewater, communication, transportations, and the collections of buildings that make up urban and rural communities. So these networks deliver essential services, provide shelter, and support social interactions and economic development. So when we say systems, so it composed of marami ng components of civil design. So hindi lang siya nakapokus sa isang aspect. So composed na siya ng two or more aspect of civil engineer. So economic infrastructure contributes directly to the economic development of the country, while social infrastructure like education and training, social welfare, housing, water supply, etc. will have an indirect influence on the economic development. So urban growth can lead to population drift from rural sectors, leading to explosion in population, and cities inadequate developments of villages and improper care for agricultural sector. So demands for sustainable energy, fresh water, clean air, and safe waste disposal drive global infrastructure development. So yung population daw drives global infrastructure development. So pag dumadami yung tao, marami na kailangan ng mga pabahay, ng mga energy, tubig, clean air, mga ganon. So halos lahat ng elements ng Earth sakop natin, lupa, hangin, tubig, apoy, di ba? So all around, lahat saklaw ng civil engineer. So what are some infrastructure development amenities? So we have one, good town planning and developing sites. So kita nyo sa picture, ito, nagagawa ng mga nagpa-plan ng township, tayo mga nag-develop ng sites, mga subdivision, to mga township to, mga large developers ang nag-develop. Yan yung mga pwede kang mag-live, work, and play. Kung saan ka nakatira, doon ka na nagtatrabaho. So ngayon dumadami yung mga township sa Pilipinas. Hindi lang sa Metro Manila, meron na din sa sa mga ibang provinces in Visayas and in Mindanao. Ito tinatawag ng CBD or Central Business District. If you are familiar sa Ortigas, sa Port Bonifacio, sa mga Libis, Eastwood City, then sa may airport, Newport City, then mga McKinley, yung sa mga Ayala, isa sa mga magandang developers ang mga township, Mega World Corporation, Ayala. Before mga kapag work din ako before sa sa isang township under Mega World Company. Pero mga more than a year lang yata ako doon. Hindi rin ako tagal kasi mahirap ang trabaho. Mabigat din yung responsibilidad. Daming kaaway doon, lalo ng mga contractors. Pero pag doon kayo, ang ganda. Magandang company, daming benefits. Meron pa yung every month, bibigay sila ng coupon, libreng McDonald's, mga ganun. Kasi yung may-ari ng Mega World is siya rin yung may-ari ng McDonald's franchise sa buong Pilipinas. And if I were you, kung makapasok kayo sa ganong kalalaking company, much better. Mas magandang exposure, mas magandang malalagay nyo sa sa resume niyo. Kasi yung mga ganong company develop na, well-known industry sa Pilipinas. Then of course, nandiyan din yung mga subdivision, local subdivision or housing. So ayan din, complete exposure rin to sa sa isang civil engineer. Andyan na lahat ng pwede mong matutunan sa site.
So, before ako nagturo, galing din ako sa isang subdivision or sa mga housing na mga project. So, dito naman sa subdivision, kumbaga sa township, mahirap. Pagdating sa subdivision, napakadali lang naman. So, hindi ganun kahirap ang trabaho. Mas maganda pa, saka hindi rin ganun ka-stress. Kasi kumbaga focus ka lang sa pag-construct ng mga bahay. Sa Davao, meron din magandang company. Urban East, Camellia, Ayala Land, Vista Land, and marami pa. So kung bet nyo sa housing, dun hanap nyo yung mga ganong company. Maganda rin ang offer dun. Hindi ganun ka sakit. So if I were you, since pag makagraduate kayo, then makapasa kayo ng board exam, one tip for you is focus kayo sa inyong mga career muna. Dapat habang bata pa kayo mapaganda nyo yung position nyo as civil engineer. So work on your experience first para maganda yung portfolio nyo sa inyong resume. So if you have chance to work sa mga malaking company, don't waste it. Pagbutihin nyo. Kasi doon din nakasalalay yung future. Saka kung ano yung nasimulan nyo na industry, dapat tuloy-tuloy nyo na lang para maganda yung track records. Kung nag-start kayo sa geotechnical na lang dire-diretso. Kung sa transportation or kung sa construction, simulan nyo, dire-diretso lang din. Kung sa structural, dire-diretso structural para hindi pa babago-bago yung track records. Okay, so let's go to number 2. Number 2, providing suitable roads and network of roads. So, puro mga overpass, underpass, yan no. Sa Metro Manila siguro to. Ito sa Metro Cebu, di ko sure. Sa mga expressway. So, napakaraming expressway. Then sa mga roads. So, ganyan. So, ang ganda, no? Napaka-complicated. Meron nga ako nakitang Facebook post yung parang curve na ganito. Merong project na pabilog. Teka, hanapin ko. Parang ganito yung nakita ko na nag-viral sa Facebook. Bakit daw ginanyan pa? Ba't hindi na lang in-straight? Pwede namang i-straight. Which is true, pwede namang i-straight. So, merong rason kung bakit ginawang circular yung road. Which will you learn as you go on higher years. Tuturo yan sa transportation na subject. Okay. So, next. We have the railway connection to important places. So, we have the mga bullet train. And ito sa PNR sa Manila. May mga bagong trend. Then dito yata sa Mindanao is katong Mindanao Railway Project na mag-start from Davao City to Tagum going to Jensan ba to or Zamboanga, which is I think would commence on next year 2021. Mag-start na siya ng construction. So buti nga may mga ganong construction works na sa Mindanao. So kumbaga delayed na tayo sa mga ganon na technology. Dati, ang Pilipinas yung kauna-una sa Southeast Asia na nagkaroon ng mga trend. Buti na lang nga si Duterte naging president. So nagkakaroon tayo ng mga ganun na mga infrastructure facilities ngayon. So because of the Build project. So kung ganoon sana yung mga politician na sunod dapat maging wise. Yung construction industry ang nagdodrive sa isang economy. Pag maraming infrastructure, maraming mga kalsada, developments, mga business will follow. Siyempre, hindi ka naman pwede mag-business tuktok ng bundok kung walang kalsada doon at mga developments, di ba? So, you need pa rin ng kalsada. So, ganun ka-importante yung mga infrastructure facilities. May nabasa nga ako sa Facebook post na sabi ng isang politician na namatay na before, aanhin ng mga Pilipino ang isang infrastructure facilities. Makakain ba yan ng mga Pinoy? So, visit lang no?
Hindi nila alam na yung mga ganong mga project would give napakaraming opportunities. Meron pang isang politiko na sabi na ano, magpapatayo ka ng windmill. Paano kung walang hangin? Paano tatakbo yung windmill mo? So, mga katangahan talaga. So, yung mga ganong facilities kasi very essential yan sa ano development ng isang country, which is hindi pinabayaan ng mga ibang administrasyon. Siguro kung sa una pa 'to, binigyan ng importansya, baka paras na tayo ngayon ng ano, Korea, Singapore, Hong Kong, Taiwan, mga gano'n. So sayang yung nasimulan ng mga naunang mga administration dati. So hopefully sana magtuloy-tuloy pa rin yung mga ganitong development para umunlad ang isang nation. So we are one of the nation builders, civil engineers. We build nations. Tama, corny. So pero parang ganun. Paano nga naman tatakbo ang ekonomiya kung walang tubig, walang kuryente, kung walang kalsada, walang mga airport, di ba? So ganun kaimportante ang civil engineer sa isang society. Okay, tandaan nyo yan. Okay, what are some other infrastructures? Let's go to next. So we have the airports of national and international standards. So ayan din, nag-drive ng economy. So ito yung mga proposed na airport sa Bulacan. Tawag na Manila Airport, San Miguel Corporation. So ongoing yata ngayon yung construction stage nito. Then ito, hindi ko alam kung sa Cebu or sa Clark International Airport. Yan, ganda. So ang daming mga pinapatayong ongoing airports ngayon, construction. So halos lahat ng mga infrastructure, ang daming pinapatayong projects ng gobyerno sa ngayon as compare before na halos iilan lang. Ngayon very massive ang construction, maski sa ang part ng Pilipinas, napakaraming kinoconstruct or napakaraming projects na ginagawa ang gobyerno. Dating mga walang kalsada, pinagawa ng kalsada. Dating mga walang airport, nagkaroon ng airport. So hopefully dito naman sa Mati Airport, siya, last na balita ko is may mga proposal na para ituloy ulit buhayin yung Mati Domestic Airport, which is ang first flight yata kapag natuloy is Mati to Cebu, which is sana matuloy para mag-drive ng economic activity sa Mati City. Okay, so next. So assured water supply to town, cities, and rural areas. So ito naman yung mga dams. Bibigay ng kuryente at sa patubig sa mga agricultural sector. So kung walang mga dams, medyo may hirapan din tayo sa pag-supply ng mga kuryente kasi ang mga dams, water hydraulics energy is isa sa mga number one big producer electrical electricity sa Pilipinas. Since very abundant ang tubig sa atin, so napakarami ring dams sa Pilipinas. Hindi ko sure kung ano yung dam doon sa may bandang Maria Cristina Falls dito sa may Mindanao. Ang Buklaw Dam ba yun? Parang hindi. Parang sa Manila, kung walang dam, problema talaga ang tubig. So ito yung napaka-importante, tubig sa ating human lives. Kung walang tubig, mahirap mabuhay. Sabi nga nila, kung walang tubig, within 3 days, ang tao ay mamamatay. Pero unless, syempre, kung inumin mo yung wiwi mo, you can survive. So, ganun ka-importante yung mga facilities na tinatayo, lalo ng mga civil engineers. Diyan kailangan yung mga expertise natin. So, if I were you, once you graduated, one of my recommendation or tip is to masters the water engineering or hydraulics engineering kasi ilan lang yata or very limited lang yung mga civil engineers na pumapasok sa hydraulics or hydrology. Kasi pagdating ng panahon, yung mga 50 years from now, maging scarce na ang tubig. So, tubig will be the biggest problem of the world. So, since limited pa ang mga expert sa hydraulics, so go for it. Okay? So, kung walang tubig,
we will not survive. Okay, so let's go to next lesson. What is good drainage and waste disposal system? So ito naman, ang purpose nito is para ma-prevent yung mga pollution control. So kung makikita nyo, ito ay isang sample ng wastewater treatment facility or sewage plant. So lahat ng dumi na galing sa tubig, ini-store muna dito, then pinifilter, tinitreat hanggang sa maging yung levels niya, contaminants is bumaba hanggang sa pwede na ulit siyang gamitin. So ito naman sa sewage treatment plant. So yung mga dumi galing sa CR dito pupunta. I-treat siya ng mga ilang araw, settle bago i-release yung dumi sa bodies of water. So matutunan niyo yan sa sanitary na subject ninyo. One example ng ito sa mga mall, alam ko ginagamit na nito o in-implement yung wastewater ng mall. Dumadaan sa napakaraming series of water treatment facilities. Then yung end product, ayun ang mga lumalabas na ginagamit sa pangbuhos ng mga halaman, ay pangdilig ng halaman o doon sa mga fountain nila. So yung mga nasa fountain na nakikita nyo sa mga malaking malls, gaya sa SM, sa Ayala, Abrisa yata, yun. Mga water treated. Yan ang mga tubig. So from dumi, pwede na ulit magamit or pwede na ulit mainom. So hopefully dito sa Mati meron din may tayong ganyan na facilities. So ngayon wala pang ganyan facilities ang syudad ng Mati. Wastewater treatment facilities. Napaka-importante yan para ma-recycle ulit yung tubig. Para hindi pumunta sa dagat. Then we have of course is the pollution-free environment. So kung pollution-free environment, napakalinis ng kapaligiran. Sarap mabuhay. Fresh ang hangin, fresh ang tubig, napakalinis, ganun. Okay? Kumbaga tayong mga civil engineer ang nagme-maintain ng kalinisan. Tama ba? Parang environmental engineer yata yun. Hindi, kumbaga tayo rin gumagawa ng mga facilities na ginagamit ng mga environmental engineers na nagpoprotekta para sa mga pollution. Okay, so what are the effect of infrastructure facilities? So isa sa mga epekto ng infrastructure facilities, one, generate scope for lots of industries, connecting producing center to marketing place. So tama, pag may mga kalsada, yung mga road, farm to road, or road to from farm to market road, mga yan. Then we have the import and export become easy. So because of mga airport, harbors, so yung mga produkto or kalakal, napakadali na lang i-transfer or ship from one place to another. Then 4 is manpower is utilized. Then anti-social activities come under control. So walang mga masyadong magrarally kasi merong bahay, tubig, kuryente. So ayun yung mga basic necessities na kailangan ng tao. So kung may mga ganong facilities, so may iwasan yung mga anti-social activities. Abundant ang pagkain, yun. So 6 is give rise to skilled and healthy workforce. So kung maganda yung mga facilities, dadami yung mga healthy people. So walang stress, 'di ba? Mas magandang magtrabaho. Hindi ka mapapaisip ng mga kung ano-ano. Then in times of calamities, assistance can be extended easily. Which is true, kung maganda ang kalsada, mabilis lang i-travel yung mga assistance sa mga rural areas. So it improves defense system in the country. Kapag marami kang airport, mga harbors, yan. Mga kalsada, so mapapabilis yung pagdepensa. Lalo yung mga ganong infrastructure is gamit ng mga military sa mga pagdepensa sa atong sovereignty. Then, it's improve economic power of the country. Which is true, pag maganda yung mga mga facilities mo sa isang country, gaganda rin yung economic activities. Magiging superpower para sa mga first world country, di ba kung mapapansin nyo?
Napaka-organized, ang ganda ng mga ano nila, mga facilities, advanced, para sa Singapore. So, kita nyo, sa buong Southeast Asia, Singapore yung economic power. Then sumusunod na ngayon yung Malaysia sa kanila. So, kasi yung Malaysia, ang dami na rin mga infrastructure na facilities na tinatayo. Ganun din sa Vietnam. So, unti-unti na tayo nalalagpasan ng mga neighboring countries natin. So, when you have those facilities, lalo na sa power, uh, talagang mag-i-improve yung country mo because of those facilities. So, ganun ka-importante talaga yung mga infrastructure facilities. Kaya hindi totoo yung sinasabi na makakain ba yung mga facilities na yan, which is kabobohan ng tawag dun. We need those facilities to progress. Right? So, yung mga dapat ganun ng mga politiko, hindi binoboto. Mga bobo. And lastly, peace exists in the world. Do you agree? Peace exists in the world because of those facilities? Yes, kasi kung sapat yung tubig, lahat may source ng tubig. Lahat may magandang pabahay. Then may kalsada, ang mga pagkain, madaling nakakarating sa mga pamayanan or sa mga community. Then madali ka mag-travel from one place to another. Kuryente, hindi nagba-brown out. Communication facilities, stable. Kung 5G, 5G. So, peace exists in the world because of those infrastructure facilities, which I think is true. Masarap mabuhay pag enough is enough. Pag andyan, pag abundant lahat ng mga resources na kailangan ng isang tao. Okay? So, what are the list of infrastructure development where a civil engineer has important roles? So, 1. Town and city planning. Build suitable structures for the rural and urban areas for various utilities. Build tanks, dams to exploit water resources. Purify the water and supply water to needy areas like houses, schools, offices, and agricultural field. Provide good drainage system and purification plants. Provide and maintain communication system like roads, railways, harbors, and airports. And 7. Monitor land, water, and air pollution and take measures to control them. So, example of infrastructure development. So the place where you were born, hospitals, the water supply in your homes, the drink and for other purposes, water tanks, etc. The place where you study, schools, the place you drive your vehicle. So road built by civil engineers, expressway, the place where your parents work, offices built by civil engineers, the place where trains run, railway tracks built by civil engineers, and the places from where the planes fly, runway and airports built by civil engineers, and a lot more. So ganun ka-importante or ganun kabigat yung role natin sa society as civil engineers. Okay, so hope you understand our role as civil engineer in the society. So now let's go to some activities. So you have activity. So assignment number 4. So this group work. So same format with the previous assignment. So write the name of the members of the group, then their team leader. So part A, group assignment. So each member will select 5 friends on Facebook, Twitter, or any social networking sites. Then a criteria, he or she must not be connected or related to civil engineer. So dapat hindi siya civil engineering student, hindi rin siya graduate ng civil engineer, at lalong hindi siya nagtrabaho sa construction industry. Okay? Or wala siyang kapatid na civil engineer, ganun. Then he or she must not be younger than you. So dapat hindi mas bata sa'yo. Then dapat hindi mo rin siya relative or wala siyang relationship sa'yo or first degree family or second degree family. Ganun. So, list down all the names in a table format. So, ang ilagay nyo lang yung nickname nila, not their full name. Then, of course, their age, sex, educational background of profession kung available. Include nyo yun. Okay? Then, for part B, conduct an interview sa mga 5 friends na pinili nyo. Siyempre, unang-una, introduce yourself. Sabihin nyo na isa kayong civil engineering student na kailangan nyo to para sa requirement sa
pasa sa isang subject, ganun. Then, of course, ask their background and dapat masatisfy itong tatlong criteria. Okay? Then, ask the following questions. So, unang-una, their understanding about civil engineering. So, huwag kayong sumagot. Let them answer the question. Okay? Then, their experiences or knowledge regarding on the effect of infrastructure development to their lives. Okay, so example, in times of calamities, as year 1980, relief goods and ayuda takes a month to deliver in our communities. So a lot of people got sick and sometimes dies. So but with the construction of new bridge and roads last 2018, assistance and aid from the government and private institution becomes faster and easier. Okay, so kung medyo nahirapan kayong mag-English, so write it in Tagalog format, yung ano nila, mga sagot nila. Okay? Then, after which, syempre, express your gratitude by taking them in their participation. So, assure them na yung mga sagot nila will be confidential. So, hindi yung lalabas kahit saan. So, kaya nickname lang dapat inyong ilagay sa table. You don't include their real names and pictures. Huwag nyo lalagyan ng picture. Okay, then for part C, make a summary about the data you have gathered, problems encountered, and your learnings regarding the activity. So make sure the team leader will collect all the data from the members. Then each member will recommend their summary and findings. At kung ano yung mga naging problema nyo while doing the activity. So that's it. So is still a go for civil engineering course based on what you experience? Or nahirapan ka ba sa pag-conduct ng mga interview? So if yes, congratulations, you had finished the 0.01% completion required for being a civil engineer. So napakaliit pa lang siya na persyento pala. So you may proceed to next lesson, but first update your status on Facebook and do a popular dance challenge. No need to post, of course. Popular dance challenge yung It Really Hurts. Yeah, so ayun lang. So see you again next meeting. So if you have some questions, comments, and recommendation, just leave it sa comments section. So see you next meeting. Bye bye.